Anyway, for today, before we begin mga kaibigan, once again, let us have our food for the soul and food for the spirit na pwede ho natin maging inspirasyon sa araw na ito, mga kaibigan. At sabi nga natin, kailangan natin ito, gabay ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil talagang totoo naman ho, hindi natin alam ang tinatahak natin landas di ba? Nalalaman na lang natin, tapos na yung nakaraan, di ba? May nabasa ako, sabi niya, if you feel like God seems quiet now, para bagang tahimik ko ang Panginoon. Bakit ganun? I keep on praying. I keep on praying every day, 3 times a day. Di po ba? Bakit po ganun? Well, sabi nga po nila, let us all remember that no one shouts when they are next to you. Meaning, malapit sa'yo. kung nandyan lang sa likod mo, hindi kanya pwedeng sigawan. Hindi kanya sisigawan. Gets nyo? Yes. Diba? Hindi kanya sisigawan. Tsaka yung yung example yung sa footprints in the sand. Diba? Hindi mo alam, tahimik lang. Kasi nasa tabi mo na kung sisigawan ka pa niya, siguradong mabibingi ka. Diba? So, that's one thing, partner. And also today, God is saying to us today, Monday, sabi ho ng Panginoon sa atin today, gusto ko balikan mo yung buhay mo noon at maalala mo ng mga panahon na kung saan hindi mo alam kung saan ka gagawi, saan ka dadaan, ay ginawa ko, ibinigay ko sa iyo ang tuwid na daan. Alalahanin mo rin yung mga panahon na nilagay kita sa tamang lugar at the right time. Balikan ho natin yun. Tama po, di ba? Dumating sa buhay po natin yung mga ganong panahon na dinala ho tayo ng Panginoon sa tamang daan, nililid niya po tayo sa tamang direksyon. At sa ating pagdarasal din ho noon ay nagbukas po siya ng pinto para po sa ating pangangailangan sa ating mga trabaho. Di ba? Yung iba nabigyan pa nga na promote, posisyon. O nga balikan natin. Di ba? May mga blessing na binigyan ng Panginoon before Yung kahit hindi mo naman hinihingi. Hindi naman hinihingi, di ba? And then later on, nung narina sa'yo, nakakalimot ka. Correct. Tama? So, yung mga problema mo noon, nung mga nakaraan, di ba napakabuti ng Diyos? Amen ba yun? Amen. Napakabait po ng Diyos, mga kaibigan. Tapos, later on, pag nasolve na kasi ang problema sa atin, nakakalimutan na natin. Hindi po ba? Yun ang mabigat na problema natin, tao Oo. Hindi natin naaalala yung mga milagro at tulong at blessing ng Panginoong Diyos sa atin nung panahon na nangangailangan tayo sa Kanya. Ang problema sa tao, guilty ho ako dyan, guilty ho tayo dyan, na kapag nasolve na yung problema mo, akala mo ikaw lang ang nakasolve, pero hindi, tinulungan ka ng Diyos noon Hindi po ba? And then later on, maalala mo na naman kapag yan na naman yung problema. Pabalik-balik tayo Pabalik-balik tayo Di po ba? Kaya ngayon, sinasabi muli ng Panginoong Diyos po sa atin, mga kaibigan, na huwag kang mag-focus sa problema mo. Di ba? Huwag kang mag-focus sa problema mo. Hayaan mo yan. Tinuturuan tayong maging mapagpakumbaba sa sarili natin, tanggapin natin ang ating pagkakamali sa buhay. Di ba? Nandiyan na yan Mapapahiya ka. Tama? Yes. Aapak-apakan ka. Talagang lahat ng kahihiyan tatanggapin mo. Pero ibinigay mo na sa Diyos Di ba? Kaya anong sabi ho niya? Di ba? Don't focus on your problems. Do not focus on your problems. Ang sabi ng Panginoon sa atin today, ang sabi po ng Panginoong Diyos sa atin today, focus on me. Sabi ho ng Diyos sa atin, focus on me. Your heavenly Father. Sabi po niya, may nakalaan sa iyo na mas malaki.
bigger and better and more rewarding than anything you have ever seen in the past. At kung tayo daw ho ay magtitiwala in the name of Jesus, kung tayo ho ay maniniwala, magtitiwala na walang doubt, walang fear in the name of Jesus, mga kaibigan, ay matutupad. Naniniwala ho ba kayo that all your prayers will be answered by God in the name of Jesus? Ano ho sa tingin ninyo? Sige ho, pag nilay-nilayan ho natin yan ngayong araw na ito. At doon po, sa mga naghahanap, o nahanap nyo na ba? Ang tanong ko, si Jesus, kung nasaan siya. Alam nyo ba kung nasaan si Jesus? O ano sasabihin nyo ngayon? Wala na, bumalik na ng langit eh. Nasa langit na, di ba? Bumalik na sa kanang tawag dito? Sa kanan ng Ama. Sa kanan ng Ama, mga kaibigan. So, sasabihin ng iba, saan mo pa hanapin? Diba? Diba? Ugali talaga ng tao. Sana wag yung, nasabi ko na to last time, sana wag tayo maging si Tomas, mga kaibigan, sa buhay po natin. Na naniniwala lang siya dahil nakita niya siya. Nakita niya ang Panginoon. Kaya ho nagsalita si Jesus, diba? It's in the Bible, mga kaibigan. That mapalad ang mga naniniwala kahit hindi rin nila ako nakita. Ito pong salitang ito ng ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, ay mga salitang nagbibigay ng malalim na kahulugan at kaisipan tungkol po sa pinag-uusapan po nating pananampalataya ngayong umagang ito. Diba? Madalas po tayong magduda, mga kapatid, mga ka-music, at humihingi tayo ng patunay. Diba? Bago tayo maniwala. Totoo naman. Amen ba yun? Amen. Ganon tayong tao eh. Gusto natin yung patunay muna para maniwala. See is to believe. Ganon tayo eh. To see is to believe eh. Kabaliktaran doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin eh. Diba? Kaya nga sabi ko nga ngayong umagang ito, dito po sa usaping ito, sana wag tayong maging si Tomas, mga kaibigan, na gusto laging may prueba, gustong makita, gusto natin, nararamdaman natin, yung naririnig natin, bago tayo maniwala. Diba? Bago tayo maniwala sa blessing, sa patotoo ng Panginoong Diyos. Pero sinasabi ho ng Panginoong Diyos din po sa atin ngayon, lalo na ang ating mahal na si Jesus, ay hindi lamang tungkol po, mga ka-music, sa pananampalataya sa Diyos. Ang pinag-usapan dito. Ito po'y tungkol din ho sa pagtitiwala. Pananampalataya at tiwala. Okay? Your faith, your trust, and you believe, and we believe in God, mga kaibigan. Ngayon po sa ating panahon, kung nasaan po tayong panahon ngayon, new generation, di ba? Matindi ho yung impluwensya ho ng social media. Yung mga nakikita natin, balita, ano pa, kung ano-ano po dyan. Kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Di ba? Kaya madaling magduda at mawala ng pag-asa. Meron ka dyan, di ba? You're claiming of something hanggang itong ano na lang na ito. Pero nagkakaroon ka na ng fear. Nagkakaroon ka na ng doubt. Nawawalan ka na ng tiwala. Nawawalan ka na ng pananampalataya kasi araw ang tumatakbo. Di ba? Araw ang tumatakbo. Kaya nagkakaproblema ka na. Nagkakaroon ka na ng depression at anxiety. Ngunit, ang sinasabi ho sa atin ng mahal natin poong Jesus sa isang paalala na tunay na pananampalataya ay hindi po nakasalalay sa ating mga mata. Kundi saan? Sa ating puso. Yeah. Mga kaibigan. Diba? Kaya mapapalad tayo na hindi man ho natin nakita ang Panginoong Jesus ng ating mga mata. Diba? Mapapalad tayo na naniniwala ho at nagtitiwala ho sa Kanya. Amen? Amen. Sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita. Diba? Kaya sabi nga ho, sa susunod na makakaramdam ho tayo ng mga pagdududa sa ating sarili tungkol po
sa ating pananampalataya, ito pong gagawin po natin. Tandaan po natin ang mga salitang sinabi ho ng ating Panginoong Hesus na nakasulat ho sa Biblia na kahit kailanman hindi mabubura, mga kaibigan, na ang pananampalataya ay hindi lamang ho tungkol sa ating paningin, kundi ho sa pagtitiwala. Ito po yung pagbubukas daw ho ng puso ho natin sa Diyos kahit na hindi natin siya nakikita. Hindi natin na nakikita ang mga patunay. Sabi nga sa Hebreo, malapit-lapit na po ako matapos. Ang pananampalataya, sabi ho sa mga Hebreo, ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ang katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya na uunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. May nabasa nga ako Sabi niya, Lord, ang laki ng problema ko, silaki ng barko. Sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Ang laki ng problema ko. Laki-laki, silaki ng barko. Paano sabi sa kanya? Sinlaki lang ng barko problema mo. Yang Diyos mo sinlaki ng dagat. Sinlawak ng dagat pala, I'm sorry. Sinlawak ng dagat. Diba? So, yun po, mga kaibigan. Ang gusto lang ho nating ibarating today. Sabi ng Panginoon, focus on me. Do not be afraid. Do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Yan po ang sinabi ho ng Panginoong Diyos po sa atin today. Okay? So, mga kaibigan, ano man ang dumating na problema sa atin, pagsubok lang ho yan. I realized that last weekend. It's true. Na-realize ko po yan last weekend. Something happened to me. Pero pinag-pray ko yung partner Nag-pray ako. Sabi ko, alin ang mas pipiliin ko? Magmukmuk ako o mag-focus ako sa Panginoon sa kanyang pangako? Until now, the problem na yan still exists. Until now. Sabi ko nga sa sarili ko, nandiyan na yan Napasubo ka na. Tanggapin mo ng taus-puso. Diba? At wag mo nang hanapin si Jesus kung nasaan siya. Dahil matatagpuan mo ang Panginoong Jesus sa puso mo. Sa puso mo, hindi sa pader. Diba? Sa puso mo. Sa puso mo. That's why what I did is continue to pray, partner. Continue to pray. With my wife, both of us. We just ask the Lord na please do something about this problem. Because I cannot handle it anymore. Pero lumalakas pa rin yung aking mas lalong lumalakas yung aking pananampalataya that one day I can say today, later, tomorrow, di ba? Na pinaparamdam lang ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, na tao tayo Nagkakamali, napapasubo. Pero sabi ko nga, sabi ng Diyos, huwag kang sumuko. Don't give up. Because I am with you. Alright? Amen ba yun? Okay, so yan po lahat ng kung ano man meron ho tayo pinagdadaanan, sabihin na po natin, ibigay ho natin sa Diyos lahat. Alright? Yan lamang po ang ating gustong ipaalam sa inyo na God is saying today, trust me, have faith in me, and believe in me. Amen? Amen. Alright.